Gustong tumulong sa'yo, kaya mo raw bang mag-alaga ng manok yung 45 days? Ay, hindi ko na po yan ngayon. Hindi ko na po yan kayang maglaga ng 45 days. Tsaka, ako Nino ngayon, parang talagang umaasa na lang din ako sa tulong. Hi, good morning. Buenos dias, amigos y amigas. Ito pong muli sa Efren Espanyol ang inyong katuwang sa paglingap. Kasama ko si Bogs. Ito po. Ay, Gandang umaga po. ayan. Gandang tanghali po, mga katuwang. Pupuntahan namin ngayon ni Bogs si Naimirna kasi may nagpapatanong po sa amin, mga katuwang, kung kaya daw ni Naimirna na mag-alaga ng manok. Pwedeng native na manok, tatalian lang niya, or yung 45 days magsisimula sa 30 piraso, o kung ano ang kaya ni Naimirna, at least meron siyang napaglilibangan, and then at the same time kikita rin siya, mga katuwang. So yun po ang sasadyain natin ngayon kay Naimirna. Tatanungin namin ni Bogs kung kaya niyang mag-alaga ng mga nabanggit po nating mga alagaing manok, no? Ayan. Happy birthday nga pala kay Mama El. Di ko kasama ngayon kasi 2 days na pong masakit ang ulo. Sana sa linggo, sa kanyang birthday, magaling na po siya. Birthday po kasi ni Mama El sa Sunday, no? Sana gumaling na po si Mama El sa kanyang uso ngayon ng trangkaso, no? Dahil sa panahon po natin, mga katuwang, kaya hindi natin kasama ko ngayon si Bogs. Ayan. Si Bogs to po yung pinakabunso namin ni Mama El, mga katuwang. Ang panganay po kasi si John Mark, si Lenlen, yung asawa ni Mark, then si Kim, no? Pangbunso po ito si Boji. Ayan. Tara, puntahan natin si Naimirna. Batiin ko po si Mama El. Birthday niya po sa linggo, sa November 10. Sana gumaling na po siya sa darating na birthday niya. Tara. Mga katuwang, sana pumayag si Naimirna para kahit papaano may pinagkakakitaan siya, and malibang rin siya, mga katuwang. Tanghaling tapat. Mag-aalas 11. Tao po, Naimirna. Oh, bagong laba. Laba kayo? Yan pong yan, isang araw. Oh, Pasok po. parang may pinaghahandaan kayo. Ha? Nag-aayos lang po. Nag-aayos lang. Nag-aayos po ng mga damit. Okay. Kumusta kayo? Ay, ito po, at Balik sigla. Balik sa dating Pwedeng maupo? Pwedeng maupo? Opo. Okay, thank you. Balik. Pasok na po. Si Bogs. Ay, Kapatid po ni Kim, ni JM. ay siya kapatid. Bunso namin ni Mama El. Akala ko si sino to? Sino? Jevan. Jiman. Sino din? Kumusta kayo? Kumusta? Ano po? Wala naman sakit. Iyan ang good news. Yung pong dinaramdam ko ang tuhod ko kasi po pag ganitong mga panahon, Taglamig. opo, yun malamig, yun ito. Ay, ano din yan? Po. Parte ng pagtanda natin, yung mga ganyang aray sa katawan. Tapos Aray po, tiis. yung dalawang araw na naman, naramdaman ko naman sakit na ulo, kaya meron na naman ako dito. May ano ka na naman, tawag doon? Salumpas. Salumpas Queen. Ayan, Okay. pag yan pong masakit ang ulo ko, ang hanap ko po ay salumpas. Salumpas.
Galing naman talaga, no? Opo. Very good. Nilalagyan ko dyan ng ano, ano po, na galing. Gumagaling naman Nawawala talaga. po. Katulad nung Pero yung paa mo talagang parang lumalala, no? Hindi po. Ano, ganyan lang talaga siya. Palawak ng palawak yung ano niya. Hindi po, ganyan. Dati maliit lang yan eh. Ngayon ay masyado ng malawak. Di ba? Lumalaki. Naglaki pong gano'n kasi nga kinakamot. Huwag mong kamutin. Tapos magata ka pa. Pagkakamot mo, magagata ka para sa gulay. Hindi man po. Hindi na. Hindi na po ako nagpapakain ng Ay, gulay. joke lang, Minsan joke lang. po, binibigyan ako. Luto na. Hindi naman po kasi ako masyado nagluluto kasi ako mag-isa lang ako sa buhay. Kunting kanin lang naman. Pag nagkakaedad kasi, kunti na rin yung kumain. Ano? Kunti na nga po akong kumain kaya nga parang nagbabawas na yung aking Timbang. opo. Okay naman yan. Tsaka yung- Mas healthy raw kapag ka, hindi mataba, di ba? Opo. Mas healthy raw yung Ako mataba, hindi na ako kaya nga bawas timbang, sabi nga niya, kapag ka nagkakaedad na. Naimer na ganito, Ano po? pumunta ko rito kasi may nagpapatanong na gustong tumulong sa'yo. Kaya mo raw bang mag-alaga ng manok yung 45 days? Ay, hindi ko na po yan ngayon. Hindi ko na po yan kayang maglaga ng 45 days. Tsaka wala naman po ditong lugar na maalaga. Ay, kung meron, no, pagpepestuhan, di mo na talaga kaya. Kahit merong mapagpepestuhan, di mo na talaga kaya. Hindi na po. Hindi na po. Di ba yung- minsan po, minsan po dumarating yung time na masama ang pakiramdam ko. Yun po. Kaya hindi ko na po yan mga yan. Talagang ako Ninong ngayon, parang talagang umaasa na lang din ako sa tulong na yung gusto akong tulungan. Doon po ako nag-aasa. Pero gumagawa rin naman po ako ng paraan, nagdi-discarded rin ako. Sabi ko nga nung nakaraang araw kay Pastora dyan sa church, sabi ko, Pastora, pag ako dumating na sa wala na akong talagang kakayahan, mahina na ako, mapaampun na lang ako sa iyo. Sabi nga, ay kung hindi pwede, ay di pupunta ako ng dait, mamamalimos na lang ako doon. Tatabi ka dun sa pwesto ni Tay Tomas. Hindi po. Hiwalay kayo. Maiba ko ng lugar. Magkatapat. Madala ka ako ng timba na medyo yung hindi naman Malaki. malaki. Yung tama lang ang laki. Oo. Katapos, doon ako mapwesto. Opo ako. Pero ang gagawin ko, meron akong technique na pag ako mamalimos, kakanta ako. Kakantahan ko ang mga Tao. Yung mga dumaraan sa tapat mo opo. para bigyan ka ng pera. Oo. Hulugan ako 10, hulugan ako 20, hulugan ako 50. Okay. Anong kanta naman yan? Ang ko, sabi ko, yung mga mga Christian song. Ang tawag doon, mga Mga Christian song po. worship songs. Opo. Diba? Yan ang ko. Yung Sabi katulad ko, nung kinakanta ni Papa Pina, give thanks. Sabi ko, kung dumating yung panahon Na hindi ka ampunin ni Pastora. yung dumating na yung panahon na gano'n, Bakit kay Pastora ka magpapaampun? Ayaw mo ba kay Ate Elsa, sa mga kapatid mong iba? Ninong, Ayaw mo. ayaw ko po. Ninong, sabihin ko po sa iyo, mas mabuti pa po sa ibang tao kaysa po sa sariling Pamilya. Opo. Yun po, totoo po. Kaya si Pastora ang gusto mong puntahan sa tingin mo, wala ka ng kakayahan, kay Pastora ka pupunta. Opo. Sabi ni Pastora, Ay, nagdadalawang isip. Dalawang isip si Pastora. Hindi ka agad nakasalita. parang nag-isip siya. Nag-isip siya. Sabi ko, kung hindi pwede, punta ko ng dahil. Mamalimos ka na lang Mamalimos sa ako. sentro. Paglalagay ako ng timba dyan. ang teknik ko, makanta ako. Kakaiba. Kakantahan ko yung mga Kakaiba ka kay Tay Tomas. Si Tay Tomas, basta nakalahad lang yung palad eh. No? Oo. Paano Ako, kakanta nga yung ako. Tabogs, paano?
Kakanta. Yan. Kuwang-kuha ni Bogs. Lagi naming nakikita si Tay Tomas pag dumadaan kami. Ano siya. Basta nakaupo lang siya. Pag may ano. Pero ikaw iba naman. Ako iba. Kumakanta ka. Kakanta ako, sabi ko. Ito na si Neymar na. 60 ka na. Ngayon, yung mga tumutulong, syempre, nalulungkot din sila na nakikita kang ganito mag-isa. Tapos, yun nga, medyo malayo ka sa mga kamag-anak mo, kahit yung damdamin nila sa'yo, ganon din naman ikaw. Alungkot sila kasi mag-isa ka lang sa buhay. Paano kung dumating yung pagkakataon na talagang hindi mo na kaya? O katulad nga ng iniisip mo, naghahanda ka na rin sa pagtanda mo, di ba? Opo. Darating po talaga tayo dyan. Oo. Kailangan Kaya yung mga tumutulong sa atin, nag-iisip din sila kung paano ka talaga nila matutulungan. Hindi yung bibigyan ka ng pagkain ngayon, bukas wala na, ubus na. Ang gusto nila yung tuloy-tuloy. Yung para bang tuturuan kanilang kung paano mamingwit, hindi yung kung paano manghingi ng isda. Yun ang punto nila. Kaya ako pumunta rito, pinapatanong sa iyo, Naimir, na kung kakayanin pong mag-alaga ng manok. Hindi na. Pero alam mo, Naimir, na nakakita ka na ba ng poultry? Di ba may mga 45 days doon ng manok? Di ba wala namang masyadong trabaho doon? Pagka yung mga manok nandun na sa poultry, nasa lagayan na, ang gagawin mo na lang doon, maglagay na lang ng pakain, patuka. Oh, 'di ba? Wala namang gawain masyado doon. Dito yung pwede kasi pag marami ng mga manok, ang amoy po ng ipot. Diyan dito po magkakaroon na po dito ng mga mabahay. So hindi pwede. Okay. Ay kung yung native, halimbawa, magsimula tayo sa mag-asawa, isang tawag doon sa manok na binata na lalaki. Isang tandang, dalawang inahin. Ako po sana. Tapos tatali-tali lang natin dito sa likod ng bahay ninyo, sa tagiliran ninyo. At least meron kang alagang manok dyan. Tapos pag mangingitlog na, meron naman, diba, paitlugan. Nalagay lang yun sa tabi-tabi, yung paitlugan. At least meron kang... Ako po sana, kung meron lang talagang lugar na, ang gusto ko po talagang alagaan, baboy. Baboy. Alam mo yung baboy na Mirna, kapag aalagaan mo din lang isa, dalawa, talo ka. Kasi unang-una, yung pagkain ng baboy, mas mahal pa sa pagkain ng tao. Kung walang-wala ka sa buhay, alin ang uunahin mo? Pagkain ng baboy. Siyempre, pagkain ng tao. Diba? So, ang mangyayari, malnourished yung baboy. Sabagay po, ngayon, panahon pating ito po, dahil paghirap ngayon, yung mga... Mahirap magbaboy. Ang pwede mo sanang alagaan, kung may, sabi ko nga, kung may espasyo rito, yung mga kambing, baka, kalabaw, yan yung hindi ko maasa talaga sa mga binibiling pagkain. May damo lang dyan sa paligid, pagkain na nila yun. Diba? Kaya naisipan nila yung mga tumutulong, gustong tumulong sa iyo, tanungin daw kita kung kayong mag-alaga ng manok. So, negative. Hindi na po. Hindi nakakayanin na Mirna. Hindi ko na po yan kaya. Yun na po ang sinasabi ko sa yung gustong malusakan tumulong. Hindi ko na po kaya yung sinasabi niyong ganyan na Hindi na po. So talagang dahil po alam mo na Mirna, ako nalulungkot din. Siguro yung mga netizens natin ganun din ang sasabihin na kayo aasa na lang talaga sa mga tulong, sa mga bigay, na wala na kayong ibang gagawin kundi umasa na lang sa bigay. Ako po Ninong, sa mga ganyang sponsor, sa mga netizen na ganyan, hindi pa ako lubang umaasa sa kanila. Hindi pa ako dumaasa. Baka sabihin nila, asa lang ako sa kanila. Hindi pa ako umaasa sa kanila. Dahil alam ko naman po, may time na magsasawa rin sila. Tama yun. Pero kanina na Mirna, di ba, nabanggit mo kanina na di mo na talaga kaya magtrabaho, asa ka na lang sa bigay-bigay. Paano kung wala na magbigay nga sa'yo, Mirna? Ang ko po, kung inaasahan ko lang po talaga itong tulong ng gobyerno, senior citizen
Oo. Habang nabubuhay po ako, Malaking tulong yun. opo, yan po ang inaasahan ko pong talagang magtutulong sa akin. Pero po sa mga ganyang sponsored na hindi po ako ganong umaasa sa kanila. Tama yun. Ang sabi nga diyan sa church, sabi, huwag kang gaanong umasa sa mga taong ganyan. Umasa ka kay Lord. At ang mga blessing na dumarating sa galing yan kay Lord, ginagamit lang sila mga instrumento. Tama yun. Kaya nga baga lagi kong sinasabi, magpasalamat tayo una sa Diyos, pangalawa sa kanila kasi sila yung mga taong ginamit ng Diyos para dalang ka ng tulong dito. Kami naman ginamit lang na tulay, no? Ganon, di ba? Naimer na. So, ngayon nga, kaya ako nandito, kumbaga ginagamit na naman akong tulay para makaabot sa iyo ang tulong dito, katulad nga ng gusto nila mangyari kahit papaano nalilibang ka, meron ka mapaglilibangan and at the same time kikita ka rin, pero yun nga hindi mo nakakayanin pala talaga, no? Sinasabi ko po na nararamdaman ko po ngayon na parang ayong bumabawas sa ang lakas ko. Pero, ilang edad nyo na ba, Naimer na? Ilang edad nyo na? 69 na po. 69. Sa susunod na taon, 70 na ako. 70 na. Anong buwan nga yun? August. So, next year, 70 ka na. Opo. Okay. Pero alam mo, Naimer na, sa bagay, iba-iba talaga ang lakas ng ating katawan. Opo. May 50 anyos na hindi nagkakayanin magtrabaho, no? Meron diyan 70 years old pero driver pa sa jeepney sa Maynila. Ang dami kong kilalang mga 70 years old nagmamaniho pa ng taxi, mamaniho pa ng jeepney, no? May mga ganun talaga, iba-iba ang lakas natin, iba-iba ang pangangatawan natin. Tulad ni Naimer na 69 pa nga lang siya, pero hirap na yung katawan niya. May mga 80 years old nga, OFW pa sa abroad. 'Di ba? Mga nagtatrabaho pa sa abroad. 70, 80 anyos, no? Kaya si Naimer na kasi sa edad niyang gamat bata pa, sakitin na kayo. Ano po? Tama, no? So, ganun talaga, Naimer na. Sa mga gusto pong tumulong sa akin na bigyan ako ng tulong ng katulad niyan, mag-alaga ko ng ng manok. Sorry po. Hindi ko na po talaga kaya na mag-alaga ako ng mga hayop katulad ng manok. Hindi ko na po kaya. Alam mo, yung pag-alaga ng manok na nasa poultry at pag-alaga ng baboy, mas napakahirap pag-alaga ng baboy. Paliliguan mo yan. Kung nababawan siya sa manok, mas mabaho yung tirahan ng baboy na meron na. Diba? Mas mabigat yung pag-aalaga ng baboy kaysa sa pag-aalaga ng manok sa poultry. Diba? Anyway, desisyon mo yan, Naimer na. Wala tayong magagawa. Ang sa amin lang dito talagang matulungan kayo. Sa mga netizen po. Salamat na lang po sa inyo sa naisip nyo ganun pagtulong sa akin. Para may hanap buhay ka at napaglilibang ka, na-exercise ka pa. Pero po, inaano ko sa inyo na hindi ko na po kaya. Yun pa ang masasabi ko, hindi ko na po kaya. Dahil ako po nararamdaman po ng aking katawan na yung bumabawas na ang aking lakas. Yan po. Minsan po ngayon mayroon akong masakit. Katulad po ngayon, nagme-maintenance ako ng gamot. Sa high blood. Yan po. Dahil nagme-maintenance ako ng losartan. Pag mamadaling araw, inuubo ako. Meron naman po akong iniinom na gamot, ang Lagonde, paracetamol. Yan po, meron po ako mga ganyan na gamot, nakahanda po yan. Kasi po, mag-isa lang ako dito sa bahay. Pag ako po merong nararamdaman sa aking katawan, wala naman po ibang tutulong sa akin, kundi ang sarili ko. Kaya po, yung mga gamot po na yan, inihahanda ko lang po yan. Kasi once na ako may makaramdam sa aking katawan na hindi maganda, meron pa akong dudukutin agad-agad na gamot. Okay. So, kumain ka na?
Kumain na? Kanina pong umaga. Anong oras? Mag-alas 11 pa lang naman pala. Nang Nag-prepare ka na, may tanghalian ka na. May bigas ka naman. Hindi pa po. May bigas ka pa naman. Kukunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang po yun. Kunti na lang. May kunti pa naman ako dito, sandali. Noong pong nakaraang pong linggo, napanood ko po yung video ni JM kay Ilsa. Pumunta si JM kay Ilsa at may dinala po. Oo. Tapos, napanood ko po ang video ni JM na habang pinapanood ko Ninong yung video na yon, nanginginig ang aking laman. Bakit? Dahil doon sa mga sinabi ng hipag ko sa pag-interview ni JM, yun po ay mga kasiraan sa buhay ko. Anong sinabi? Gusto ko nga po sanang nung matapos po yun na interviewin yun ni JM, gusto ko pong sugurin siya doon sa bahay niya. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong gagawin yun, Naimirna. Sabihin ko po sana kanya. Ba't ano bang issue? Anong issue? Na naman? Teka lang po. Sabi ko nga po, gusto ko po siyang sugurin doon na napaka walang hiya mo. Ang mga pinagsasabi mo kay JM, puro paninira sa akin. Pero pinigilan lang po ako ni Pastora at saka ni Sister Carmen. Nanay Mirna, huwag mo na siyang sugurin. Kasi sa sobra mong galit, kung anong mangyari sa'yo, ay ikaw rin ang maaapektuhan. Sabi sa akin gano'n. Mabuti may nag-advise sa'yo. Alam kasi nila, pag ako ay nasubrahan po ng galit, nasama ang pakiramdam ko. Kaya sinaway ako nila, Nanay Mirna, huwag ka nang pumunta. Ipaubaya mo na lang kay Lord. Sabing gano'n sa akin. Ano bang nangyari? Kasi po, nung binibidyo siya ni JM, ang sinabi po niya sa video ay, nabalitaan ko daw na meron daw siyang sopa. Ay pumunta raw ako doon at sinabi ko raw, meron ka sopa dito? Ganon daw ako, galit daw ako. Meron daw akong sopa. Meron ka sopa dito? Ang sabi ni Isa, wala naman akong sopa. Tapos yung sinabi niya, kaya ako nagpaya po ng gigigil anong laman ko puro mga kasinungalingan, puro mga habi pa po niya. Mayroon daw po siyang grocery. Yun daw pong grocery ibinigay nyo sa kanya nung pumunta noon kayo dito. May grocery daw po na nagpunta raw ako sa kanya at binabawi ko daw po dahil ang sabi raw niya, akin na yan, kukunin ko yan dahil sa akin yan, hindi yan sa iyo. Yung po bagang sinabi mo noon na binabawi mo kay Elisa, na hindi yung kay Elisa at para doon yun sa ang tawag dito, ibang tinutulungan doon sa basod. Ang sinabi po ni Elisa sa akin ako ang puro niya pinagsiraan kay sa mga paninira ni Elisa. Tulad nung advice sa'yo nung mga kaibigan mo, ganun din yung advice ko din sa'yo. Hayaan mo na lang, tulad nung sinabi nila, ganun na sabihin ko sa'yo, ipaubaya mo na lang sa Diyos, di ba? Opo. Hayaan mo na. Huwag mo nang sugurin pa o kung ano, kasi pag lalala na naman yung magiging problema yung maghipag. Di ba? Ang gusto nga ko sabihin doon, kaya tayo hindi nagkakasundo dahil sa bunganga mong makamandag, ipatahimik mo ang bunganga mo para tayong dalawa nagkakasundo. Ganun po sana ang ko. Kaya gusto ko noon sa sugurin. Kaya sasabihin ko sa kanya, kaya kayong dalawa ni Mina, naalala mo po si Mina? Yung binilhan namin ng lupa para pagtirikan ng bahay. Kaya kayong dalawa ni Mina, kapit-bahay mo na lang si Mina, hindi kayong dalawa nagkasundo. Dahil ganun ginagawa mo, sinisiraan mo si Mina. Kapit-bahay mo na lang yun Pero anong ginawa mo? Sinisiraan mo. Kaya ang ginawa ni Mina, umalis na lang po dyan. Iniwan yung lupa na binili namin para sa kanila. Umalis na lang po dyan. Dahil nga, nag-away ang dalawang yan. Minura-mura yan ni Mina si Elsa.
Hayaan mo na ba kung saan pa tayo mapunta sa usapan na ito. Anyway, Yun lang po ang gusto ko may parating sa inyo. Ang ginagawa sa akin ng hipag ko. Ano ang ginagawa ko sa iyong masama? Wala akong ginawang masama sa iyo. Nakisama ako. Oh. Lahat ng mga ano ko ginawa ko sa kanya. Pero bakit ganun ang ginagawa mo sa akin? Yun lang po ang gusto ko sa inyong iparating na baka po kung anong ipagpaparapaano niya sa inyo, baka po maniwala kayo. Na ganun ako, ganun ang ugali ko, masama ang ugali ko. Hindi po. Hindi po masama ang ugali ko. Kahit nasama ang ugali ko dahil din po sa hipag ko. Sa bunganga po niyang makabandag. Ay, wala po. Ha? Hindi na po. Hayaan nyo na. Hindi po. Basta ang inaano ko lang po, bahala lang ang Panginoon Diyos. Sa Panginoon Diyos na lang po ako umaano niya na. Ang sabi ng Panginoon Diyos na huwag kang gumanti. Ako ang gaganti. Yes, tama. Nasa Bible yan. Yan po. Okay. Ang mga nasa Bible po, ang mga salita ng Panginoon Diyos po, nandito na po yan sa dibdib ko. Ayaw ko na po ng mga ano. Ako po dito sa bahay na nahimik ako. Hindi ako nakikialam sa kanya. Kaya kung ano po ang iaano niya sa inyo, huwag niya pong papaliwalaan. Okay, sige. Okay, paano? At ganun po talaga. Alis na rin ako ha, sandali. May gunti ako rito pambili mo ng pandagdag mo sa bigas mo. Ito na, Imer na. Diyan muna ito. Pandagdag sa ano mo, bili ka ng bigas ha. Thank you po. Oo. Maraming salamat. Yun lang naman ang sadya namin dito ni Bogs. Yung offer namin sa iyo, kung kakayanin mo, Hindi na po. pero hindi na talaga. No? Sorry po. Sininong sa mga gustong tumulong sa akin na gano'n ang sorry po, hindi ko na kakayanin. Hindi na kakayanin. Opo. O, sige. Salamat na lang po sa Babay inyong na. Babay na. Ingat ka. Huwag mo nang awayin si Ate Elsa. Huwag mo nang sugurin, ha? Hindi na po. Huwag mo nang sugurin. Nananahimik pa ako dito sa bahay. Hindi nang, sabi nga po sa akin ni La Pastora, Nanay Myrna, huwag mo nang yun. Hayaan mo na yun. Ang Lord na lang ang bahala sa kanya. So kung hindi ka pala na-advise, baka sinugod mo na. Huwag na, ha? Okay. Opo. Tara na.